Yan, so ayan, meron tayo ngayong short video or short tutorial. Mag-assemble tayo ng hiwalay-hiwalay na tensioner ng click 125. So hindi nyo lang to magagamit sa click, pati sa ibang klaseng tensioner na ganito din yung itsura. Bali ang same tensioner nito yung mga ibang motor ng Honda like Wave 125 at saka yung iba pa na ganito yung itsura, yung sa Rouser ganito din. So halos the same din yung pag-assemble. So bakit natin to disassemble? Kasi umingay na to dun sa motor. So bale umingay siya dahil sa katagalan humina yung tension ng spring dahil sa init, dahil sa wear and tear. At saka pag nag-factory setting nito, hindi nito sinasagad yung full potential ng spring. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano to i-assemble na ma-maximize yung pinakamalakas na tulak na mapuproduce dito sa spring. So very tricky yung pag-assemble nito, kaya sundan nyo lang yung pag-assemble. So ang pinakamahalaga dito, kailangan nyong tanggalin itong cap sa pinakaunahan. Kasi hindi nyo to ma-assemble ng sagad yung tension ng spring hanggat di nyo to natatanggal dito. Kasi mamaya makikita nyo kung bakit. So yan, umpisa na tayo. So yan, ang una nyong gagawin, ipasok nyo to. Yan, pasok nyo yan dyan. Ito yung una nyong step na gagawin. Bali ito, wag nyo nang galawin to dito kasi pipiluin. Titiklopin nyo pa yung spring sa dulo para maalis to. So wag nyo nang tanggalin. So yan, simple lang yan. Ilipasok nyo dito, ganyan. Tapos yan, bali ang pinaka-process natin, paano siya ma-assemble na nakasetting yung spring sa pinakamalakas na posisyon. So yung pinakamalakas na tulak para hindi na siya mag-slack at hindi kumulang ng tulak doon sa timing chain guide para mag-create ng ingay. So yan, ganito, napasok nyo na yan, napasok nyo na. Ang isusunod nyo is itong washer. So yan, pasok nyo yan. So yan, pakapasok nyo ng washer, ito na yung isusunod nyo. So yan, pero kahit mamaya na to, so ito na yung gagawin nyo. Or pwede rin, pasok nyo na yan dyan. Tapos i-reload nyo na to. Yan. Yan. Ikutin nyo ng screw habang hinawakan nyo yung dulo. Yan, ganyan. Wait. So yan, habang pinapasok nyo yan, nagre-reload na siya. Yan, parang i-roll nyo lang siya. Yan, malapit na matapos. Yan, pagpasok nito sa slot, okay na yan. Yan, papasok na sa slot. Yun. Pagbitaw nyo, luluwag yan kasi yung na-create nyo na ano. So yan, tanggalin nyo. Makikita nyo yung itsura. Ganyan na yung maging itsura niya sa loob. Yan, parang naka-roll na yung ano. So ito yung pinaka importanteng part para ma-set nyo siya ng nasa pinakamababa, para nasa posisyon siya ng pinakamalakas mag-push. So yan, ilagay na natin to. So yan, ilagay nyo rin to dito. Tapos ito, ilalagay nyo na to sa sagad na posisyon sa baba. So yan, wait lang, di makapasok kasi may buhangin. So yan, yan, kung makikita nyo, sagad na siya. Dapat sagad na siya dun sa dulo. Yan, pag sagad na siya sa dulo, dun na kayo mag-preload ng sagad. So yan, ganito. Yan, hawakan nyo yung dulo, ipipreload nyo hanggang makita nyo itong dulo ng spring umaangat na yan, meaning sagad na yung load ng spring. So yan, malapit na. Yan, kung makita nyo yung dulo, umaangat na. So hindi nag-focus yan. Nakita nyo yung dulo yung spring, umaangat na, meaning nasa pinaka matigas na siya na posisyon. So yan, i-hold nyo yung ito. Yan, tapos ito yung sunod, hahanapan nyo na siya ng posisyon na papasok siya dito sa slot na cover. So yan, So, yan. Yun.
Pumasok na. So, meaning ito yung pinakasagad niya na posisyon. Yan. So, yan. Ilagay nyo na yung lock. Wait. Pasensya na, nag-isa lang tayo dito. So, yan. Uy, pasok na, tangina ka. So, yan. Okay. Yun. Okay, pasok na. Yun. Kaya ito kailangan tanggalin kasi kung hindi natin to tatanggalin na pinakaibabaw, bali, nakaangat to ng konti yung pusher. Kung ganun yung pagset natin kasi hindi mo siya maiikot ng sagad dito. So meaning hanggang dito nyo lang masasagad itong cover na to. Meaning merong konting slack ng spring na matitira. Kaya kailangan talaga tanggalin to. So yan. Pag binitawan nyo yan, yan. Oh. Yan. Kung makita nyo, napaka matigas na yung tulak niya. Hindi na pareho nung dati. Hindi ko na napakita sa inyo kasi hindi ko naman talaga sana to i-vlog. Yan. Kung makikita nyo, mas matigas na to kumpara dati. So yan. Kung makikita nyo yan. Kung makita nyo yung dulo ng ng spring, pag sagad nun, nagre-response yung dulo, meaning talagang pag sinagad nyo to dito, sagad din yung tension ng spring. So magiging malakas yung tension ng tensioner natin. Ayan, napakasimple lang. Kasi yung stock nito, makikita nyo yung original niya, pag sinagad nyo siya dito, hindi pa yan gumagalaw na spring na yan, yung pinakadulo. Meaning, hindi sagad yung pakaset up ng factory. So, pag ginawa nyo to, mas lalakas yung tulak ng tensioner nyo, at saka maiiwasan nyo yung pag-ingay ng makina. So, yan. Okay. Ulitin nyo lang yung video. Napakasimple lang naman. So, tapos, ilalagay nyo na tong clip. Takip. Yan. Tapos, i-clip nyo na lang dun sa dulo. Bali, ang pagtanggal nito, hindi ko na na-video kanina kasi nahirapan ako kasi mag-isa lang ako dito. Kailangan nyo lang sungkitin yung parang lock nya dyan. At saka, base sa pagtanggal nyo, dun nyo na rin makikita kung paano ibabalik. So, yan. Pasok na natin to dito. So, yan. Bali, nakabit na natin. Kailangan nyo na lang pukpukin ulit ng screw para mag-lock dito sa slot para magkaroon na siya ng tawag yan, parang sapatos na magpupush dun sa tensioner. So, yan. Yan, matigas na yan. Hindi na siya pareho nung stock. Yan. Thank you.